Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Puria, author, promoter, Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kalimutan ni Galiban ng Santa, mula sa isyong ating nakalap at ibabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ay hindi sa issue ng ruling ng Supreme Court o SC na ang red tagging ay nakatek life, liberty, at maging security of any person. So, ang red tagging ay kagaya nito na vilification and labeling and guilt by associations ay maaaring maghabla ng dito amparo sa korte upang maprotektahan sa mga agresor. So yun, ito yung ating tinungayang saan ay yung ating Supreme Court ay binigyan ng proteksyon yung ating mga sambayan ng Pilipino laban doon sa red tagging na ginagawa ng mga ilang umaabuso sa ating enforcement o sa pamahalaan na kanilang nire-red tag yung ilang mga kababayan natin, partikular yung mga aktivista, human rights defender at iba't ibang mga nagsasaboses sa ating pamahalaan na kanilang inililink ito nila at inililink nila sa mga Reds o CPP, NPA, NDF. So ngayon ay ang ating Supreme Court ay nagdesisyon o nag-rule out na ito ay pawang threats o ito ay banta sa buhay ng isang tao at ng kanilang kalayaan at ng kanilang seguridad. Kung saan ay marami yung nabibiktima ng red tag na nauuwi doon sa abduction at saka killing. So, DK. So, yan yung mabibigat na mga maaaring mangyari kapag nare-red tag isang tao. At napakarami yung napatala na ganun yung narin sa mga nare-red tag o yung inililink sa red o kaya pinaglinalaan na sila ay miyembro ng CPP-NDF. So sila ay para sinisiraan sila at yun ay yung paninira nila sa kanila akusasyon na sila ay mga link sa red ay nauwi sa pagpaslang sa kanila, pag-abduct at iba't ibang mga harassment at pangimasok sa kanilang buhay. So, maraming harassment ang doon sa nare-red tag. So ang ruling na ito ng Korte Suprema ay ikinatuwa ng mga aktivista at ilan nating mga concerned citizen at ito ay maaaring magbigay ng gasayan sa mga darating sa mga ganitong kaso o status na hindi patas na nare-red tag yun. So ang mga nare-red tag ay nakararanas nga ng abduction, extrajudicial killings at mga harassment ng mga operatives ng pamahalaan at mga umaatake sa kanila na gumagawa ng abusong hakbangan. So, ayon doon sa Supreme Court, hindi ka lamang nalalagay sa threat yung iyong buhay, kalayaan, seguridad kung ikaw ay nasa kalagayan na ng abduction at saka na extrajudicial. Sabihin, kapag ikaw basta ni-red tag ka, inilasalang ganun ka, yun ay threat na sa buhay ng isang tao. So, yun ang mabigat na mga akusasyon sa isang tao na inililink. So, red tagging kapag ang paninira o akusasyon ay pag-link sa iyo sa CPP, NPA, yun ay red tagging at yun ay threat sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao according to our Supreme Court. So, ni-roll out nila. So, pinatrektahan nila yung mga Pilipino with this kind of abusive steps ng ating pamahalaan facing insurgency, particular CPP and PNP. Kung human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng huling ng SC na ang red tagging ay threat sa buhay at kalayaan at seguridad ng isang tao at sino mang biktima ay maaaring makadulog sa korte ng writ of amparo. So ating maring sinusuporta ng ginawang ito ng ang ginawang hakbangin at pag-protect ng Supreme Court sa mga nabibiktima ng red tagging. So yun,
tayo ay sumusuporta sa Supreme Court sa kanilang ruling na ito na protektahan yung mga mayang Pilipino against those regarding o yung pag-accuse sa isang tao na mali, baseless na sila ay ililing sa rete. So, delikado. So, dapat yun ay kasihan ng ating administrasyong Marcos at patuloy ng ating mga administrasyon darating at ng ating enforcement, AAP, PNP at lahat ng nasa enforcement. Sila ay respeto yung decision ng Supreme Court na yung ganong klase ng pagre-red tag o pangangakusa sa sino man tao, ililing mo sa red ay threats. So, dapat ay at saka iwasan gano'n na hinaharas nila at kung ano ginagawa ng abusive steps in facing insurgency na mayroong mga aktivista na natatala na sila ay ini-EJK, ni-red tag muna tapos i-orya. So, iwasan ng ating pamahalaan yung abusong hakbangin against insurgency. So, supilin sila sa legal at naaayon sa karapatang pantao at international humanitarian law. So, yan naman ay yan din yung hakbangin ng kabila na kung paano sila makibaka doon sa kanilang ipinaglalaban. Pero may respeto din sila doon sa karapatan at international humanitarian law para mayroon silang civilian at maging yung mga nasa pamahalaan ng AFP para sa kanilang pagbibaka. So, dapat sila ay yan nga pinapagtibay na yung paril na sinasabi. So, dapat sundin ng parehas na panig yan. Hindi basta naglalaban doon sa ating hindi pagkakaunawaan sa ating pamahalaan, sa ating lipunan. So ngayon, kung dumating sa punto na yan at nagkaroon na nga ng armed struggle, so ang gobyerno po protekta para sa piling sila naman, gusto nilang palitan yung gobyerno, sila yung mamahala. So nga syempre ang gobyerno po protekta at yung mga nasa palig ng gobyerno para manatili yung kanilang interest. So ngayon, yung demokrasya. So ngayon ay dapat pairali ng ating pamahalaan in pananatili ng ating demokrasya. Sinasabi natin mabuting pamahala na tayo ay namamahala ng mabuti na nirespect karapatan na sino man at increasing insurgency yung IHL, lalo na yung karil na pinag-describe. So yung mga tao hindi dapat nire-red tag. Kaya nga ito ay malinaw na paglabag dun sa karapatan kasi ito yung nakatetreten sa life security sa kalayaan nila. So yun yung nalalabag sa karapatan ng mga nare-red tag. So sana yung ating pamahalaan, AAP, PNP, all enforcement, respeto yung ruling na yun ng Supreme Court at saka sila yung harapin nila yung insurgency according to legal process and good governance at saka yung IHL, human rights at syempre mga Diyos para sila ay nakasusupi ng waso tama at ay papakita nila na waso ng gobyerno. Ngayon kung ganyan yung kanilang pamamahala gawin after this insurgents ay pinakikita lamang nila yung pamahalaan ay talagang marumi, hindi talaga ito namamahala ng mabuti, diba? At nakikita naman ng mga tao. Ngayon, syempre yung mga gusto lamang sinakbang, syempre may interest na nakikinabang doon sa pamahalaan at nandarambong natin dito. So maraming matutulungan ang desisyong ito ng Supreme Court para sa mga biktima ng red tagging, anuman at katatayuan sa ating lipunan o bansa. So maraming biktima na ng EJK at abductions at missing ba ang iba na nare-red tag kung kaya't ang pagprotekta ng Supreme Court ay malaking bagay upang ang ating pwersa ng pamahalaan ay tigilan ang red tagging at mga gawain ng isang state based on red tagging. So yun. Kaya itong ginawang ito ng Supreme Court. So ito ay maraming matutulungan ito lipunang Pilipino, lalong-lalo na yung mga nakapagsasabote sa pamahalaan ng nakapaglaloob para ilabas yung ngayon paglaban yung karapatan at yung pagkakaroon ng mabuting pamamahala ay napoprotektahan sila in this kind of abusive way of facing insurgency.
at yung mga nasa legal na mga nakapagsasaboses sa pamahalaan para magbabago yung sistema o yung hindi mamahala ay inililink nila to mga insurgents o mga rebelde, nire-rentag nila para ma-silence nila at hindi sila makapagsaboses sa pamahalaan kung ano yung nakikita nilang katiwalian na dapat ituwid. So ngayon ang ginagawa nila sa DUSD, AFP, siyempre kampi-kampi mga politiko na laban doon. So nire-rentag hanggang sa mauulisan. So nasa silence nila kapag pamilya, maging individual, magugulo. Matitreten yung nagsasaboses, maging yung family nila. So yun ang problema nila. So ang ating Administrasyon Marcos ay irespeto at suportahan ang desisyon ng Korte Suprema na ang rentaging ay pre sa buhay at kalayaan at seguridad at kanyang igarantiya ang proteksyon na maiwasan ang rentaging at hakbangin ito against any victim. So sana yung ating Marcos ay suportahan yung ruling nito ng Supreme Court na siya ay in his administration he faced insurgency with good governance from implementing human rights, IHN, legal, any good remedy in facing insurgents. Kung kagaya nito, dapat suportahan niya na hindi nang gagawin yung AFP, sino mang mga politiko, para maiwasan yung maling para maiwasan na yung mga tao ay kung sino-sino yung nabibiktima ng maling suppressions against them. Ang lipunan natin ay demokrasya, tayo ay may kalayaan, meron tayong karapatan. So dapat hindi ito basta hindi ito pinagbabawal hindi ito hinaharang yung karapatan natin, yung kalayaan natin na makapagsaboses, na makapag-participate sa pamahalaan with that kind of rentaging para sila ay hindi nila mailabas yung mga bagay na para sa isang wastong pamahal o mapigilan nila yung bilang karapatan nila kung ano man yung sa tingin nila ay hindi mabuting korupsyon. So harapin ng ating pamahalaan mula enforcement ang insurgency o rebellion, even terrorism, na ipinatutupad din ng human rights at IHL sa issue ng internal conflict. So yun, kagaya na respect the IHL, sa ngayon yun yung pinagtibay na karil, hindi nirespeto ng aming pamahalaan yung karil. Nung nakaraang administrasyon, binaliwala niya yung karil kasi kung anong nangyayari ng mga nakaraan ng mga pananabotahe doon at nangyari at pagharap sa insurgency na nakaraang administrasyon. So natigil, hindi na rin nirespeto yung karil at anumang pagharap sa. Sana dapat yun ay respeto ng ating pamahalaan. Kasi maraming maraming, lalo na sa peace talks, kasi tinigil na rin yung peace talks noon. Aside from hindi nirespeto yung karil, yung peace talk tinigil na rin noon. So ngayon yung mga technicality sa peace talks, nilalabang ng ating pamahalaan kagaya ng yung jassing. So kapag kasi yung ating peace talk merong merong technical working group yan. So meron silang jassing diyan, passes nila. So yun ay parang immunity. Sa isang halimbawa, isang rebelde. So yung isang rebelde, kahit isang lehitimong rebelde, o nasa NDF, halimbawa ito ay bibigyan natin ng pass as jassing, gagawin natin itong technical working group para doon sa ating peace talk para pag-resolve ng insurgency. So ito yung mga makakipag-usap sa mamamayan kung papaano ang dapat na pag-resolve. So ngayon ang nangyayari, hinuhuli ng ating pamahalaan yung mga nandoon, yung may mga passes na yun. So yung listahan, may listahan, yan ay siyempre nasa pamahalaan yung listahan, yung maaaring namin sa UPAP. Or hindi ko lang alam kung sino ang kung nakangino yung seguridad nung jassing ngayon. Nagkakaroon siguro ng para malaman nila kung sino yun, para hulihin nila. Pero mayroong mga pasyon. So kung tutuusin dapat siguro kung gano'n,
dapat ilathala na nila yun yung sa JASIG. Para ito ngayon tao na, na hindi nyo dapat ulihin. Ito ay pwedeng magpagala-gala dahil dyan sa technical working na ginagawa nila. So dapat nilalabag yun nung mga nakaraan. So sana, kapag namin na yung, dahil para natutuloy natin yung peace talk ngayon, i-respeto yung para magkaroon ng mahusay na pag-usap yung pamahalaan at yung CPP and PNDF to resolve the internal conflict. So ganun lang yun, dapat ang pamahalaan hindi sa pagbubukas ng peace talks para makipag-usap. Pag hinaman ng pag-usap, at least ito ay na-resolve. Kasi ang ginawa nila, tinapatan nila ng NTF and CAC. So tinatawag yung insurgency in different ways, mula doon sa mapayapang pag-usap ako hindi at saka to the extreme suppression o pupulbusin nila kapag yung pag-usap sa kanila talaga namang doon sa kanilang kasi nagkaroon sila ng hakbangin ng mga sa NTF, may mga hakbangin kasi sila na sinedevelop nila yung halimbawa isang barangay ang pag localized peace yung hindi sila kakikibig doon yung CPP and pupulbusin nila kung sinusuko kasi nila hindi naman tumutulong CPP yun na sumuko sila. So ang kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan ay accord doon sa proseso noong peace process. Kasi yung peace process, maraming way yan. Halimbawa, re-resolve mo yung economic agenda, political agenda. Kapag ano na yun step by step, hanggang sa kagaya nun sa sa MILF at saka sa yung sa BRM. Meron process yun hanggang sa magkaroon ka na ng disarmament. Yun yung pinakang final para magbalik loob. Ganun kasi yung proseso pinakalan ng CPP. Hindi yung basta masusukukin mo lang. Maglo-localize peace ka, sumuko ka na, bibigyan ka ng trabaho. Ganun sa gobyerno pag nagbalik loob ka. Hindi nila pinapatulan yun. Ang pinapatulan nila yung sa malawakang peace process. Pagkatapos may step by step. Sabihin mo na natin itong economic and social reform. Almakaser, comprehensive agreement on social economic reform, political reform. Ganoon yung ginagawa sa peace talk. So ngayon ay kahit matagal dapat doon yung proseso kasi kung doon sa local hindi rin mag-fit yun. So ang mangyayari kasi doon pagpapasukong talagang yung typical sumuko ka kung hindi pupulbusin ka namin ganoon na kasi yun may sinasabing pagpapaunlad pero that thing is hindi naman talaga totally nangyayari na dapat talaga yan ay it is from the national yung ating pagpapaunlad na yun yung nire-resolve doon sa pangkalahatan. Ano ba? Trabaho. Ano ba? Sinasabi ng ating mga from the NTF. Silipin natin ng trabaho yung mga nasa local. Hindi lang naman yung CPP hindi mo ng trabaho. Kundi lahat. So yung ating problema ng trabaho, buong Pilipinas. Diba? So yun yung gustong resolvahin ng mga CPP NTF. Halimbawa, trabaho, sabing trabaho, at nasa ayon sa sahod. Ibigyan mo sila ng trabaho, yung iba wala. Diba? Yun namang iba mag-rebelde. So kaya nga dapat, kapag gano'n, gusto sa Pilipisto, pag-uusapan nyo, economic reform, bigyan natin ng trabaho lahat. Nabigyan naman ng trabaho lahat, marami pang hindi. Diba? So hindi rin sasabihin mo, bibigyan mo ng trabaho yung mga pinasuko mo, mga NTA, mga NDF, mga CPP. Tapos yung iba, walang trabaho, naghanap yung ating employment. Diba? Milyon. So dapat magbibigyan ng trabaho standard, yung pagbabago ng ekonomiya at pinag-uusapan sa Kristo. Hindi ba bibigyan mo natin ng trabaho, di ba? Dapat ikatwiran lang, hawak tayong armas para mabigyan tayo ng trabaho, di ba? Mali naman yung sabihin hindi yun yung dapat na maaaring makainggan yung kaya ganun gagawin ng tao para bigyan mo sila ng trabaho, di ba? So, mali. So dapat ito ay resolve natin ang pangalan. Ngayon ay nire-respeto natin yung hakbangin ng ating pamahalaan ng TF, but the thing is, sa tingin natin ay hindi yun magiging epektibo kasi nga yun ay isang normal na lamang na pasukuin mo tapos pulbusin mo o kalabalin mo tapos gumagawa ka ng bago para siyempre mag-develop na makatulong ka ng develop yung ating EAP saka PNP pero yan kasi ay yan kaunlaran trabaho naman yan ng ating lokal at saka ng ating so yun kaya nga ang gawa nila pupuntahan nila lokal para
ekonomiya hindi doon sa ganung klase, di ba? Pangkalahatan kasi yun eh. So we pray our government abide the IC rules and human rights to live safe and peaceful nation. So sana ay ating dalangin ng ating gobyerno ay sundin yung suportahan yung ruling ng SC, yung ating administrasyon, yung enforcement para maging hindi sila umabuso. Hindi sila umabuso doon sa kanilang pag-after ng pag-after ng insurgents o pag-suppress ng insurgents. So dapat ay daanin nila ito sa isang wastong hakbangin. Mabuting pumahala by implementing the legal ways, the IHL, the human rights, yung mga ganun mga. So ngayon ay kapag sila ay yung pumpun ng libo doon, paano mahanapin yung from the civilian to the armed group, diba? Sabi mo ano kaya rito yung tapos pag may boses sa pamalan ay baka ito diba? At hindi lang sa ganun sa paghahanap ng ganun ginagawa nila yan, kasi kapag ka nagsaboses ka para ma-silence ka, ililing ka nila ron, so magkakaproblema ka na, diba? So may tao rebelde ka, terrorista ka, so yan sa mas naging severe na yung sa'yo kapag patuloy ka, diba? So yun, at saka lalong syempre yung mga kagaya nito, nagpupromo tayo ng human rights. So baka obvious naman eh, kapag kailan ba hiniling ka ng kung ano, diba? Nagpupromo sila human rights yan para nagkasabolis ka. Kapag narentag tayo dito sa mga ganitong ginagawa natin, obvious naman na paninirang puri na, diba? Mga ganun, eh daming kagaya natin yung sabot na yung ganyan, diba? Napaka-obvious bilang kagawin, diba? Alam ba, tas kapag ikaw ay naglasakit ka pa sa ating lipunan, itong ating ginagawang pag-promote ng human rights with governance, tapos mayroon din tayong pag-promote ng human rights on insurgency na magkabilang paaligan. Siyempre pag ikaw nirentag ka, diba, kita mo agad na naninirang puri yung pamahalaan, diba? Mula enforcement o sino man, diba? Mula barangay hanggang sa pinakamataas, talagang yung right ka na yan, diba? Kaya malinaw may mga ganun. Kaya sa boss na yan, internet, lalo nga may internet, so malaya na kapag sa boss ka. At saka, ba, sa boss ka, yung malaya ka, halimbawa sa isang freedom park, mga ganun. So, yung mga ganun kasi kapag na grupo, diba? So yun, muli, maliwanagan ang ating bansa ng Banal Maria mula pamahalaan at mga Pilipino. So, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, patasosy sa tubunin yung karapatan ng tao. At yung Pilipino, sumunod tayo dito sa pamahalaan. Suportahan natin yung mabuting pamahala, human rights, yan, good governance, yan, fair justice. Sa gayon, tayo ay makapamumuhay ng mapayapa. Kung mamumuhay tayo ng mapayapa, mapadali yung ating development, yung ating kaunlaran. Mapayapa, masagana tayo mga pamumuhay. Ito ay isang hakbangin, ang pagsunod natin sa pamahalaan, tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual hanggang sa ating sundin ng lubos yung mabuting balita para tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual. Kung saan ang mabuting balita ay binabalangkas dito na aral ng ating banal na Panginoon, sundin tayo sa pamahalaan. Hindi yan ay kasama sa paggawa natin ng mabuti, ang pagkalima natin. So yun, magandang hapon sa inyong lahat. At sana nakapagsabuhay naman ang human rights promotion sa inyong ito hinggil sa usapin ng karapatang ng tao ng ating pinungayan.